Pero ito lang ang sasabihin ko. Hindi pwede na walang managot. Yung nire-recruit ko na Vice President, siya ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Para ako, nakatutok ako sa trabaho ng presidente. A few moments later. Baka pag nanalo kayo, maggagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? O magiging vengeful. Oo. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, ng banat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. 'Di ba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero pinabayaan ko lang na para bang, sige, yan yung gusto nyong gawin, gawin nyo lang. So, wala sa history ko sa history ng trabaho ko ang gumaganti. Kung nakita nyo sa Office of the Vice President, pag upo ko dyan, karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila pinaalis. Hindi ko sila sinabihan na papalitan namin kayo ng mga tao namin na pwede naman namin gawin dahil yung mga hindi permanent positions ay wala naman security of tenure yon. So sinabi ko, pabayaan nyo sila. Kung gusto nilang tumuloy, welcome sila na magtrabaho sa Office of the Vice President. Kung ayaw na nila, dahil ayaw nila ako, then welcome din silang mag-resign. So wala kaming pinaalis dyan. Noong ako ay umupo, wala akong, hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo sa mga ginawa niya bilang Vice President. In fact, gusto nga sana namin yung mga legacy ng mga nakaraan ng mga Vice President ay malaman ng mga tao kung ano yung mga accomplishments nila at mga ginawa nila. Wala sa ugali ko yon sa pagtatrabaho. Alright, mag-react tayo dito mga kababayan sa revelasyon ni VP Sara Duterte, no? Dito nga patungkol sa kanyang nire-recruit na magiging Vice President, itong makakatandim niya sa 2028 presidential election, na kung saan sinabi niya na ito yung nakatuka, no? Para dito sa paghabol, no? Sa mga involved dito sa mga corruption ngayon sa ating bansa mga kababayan. At tila bagay meron na po tayong hint, no? Parang may idea na tayo kung sino to mga kababayan. Although hindi niya di-disclose pa, pero sa tingin ko si Senator Marcoleta yata ito mga kababayan, no? Kasi nabitin nga po yung kanyang pag-imbestiga doon sa Blue Ribbon Committee dahil pinalitan po siya, no? Nagbago po yun ng leadership doon sa Senate at napalitan yung Senate President. Napalitan rin po siya bilang Senate Blue Ribbon Committee. At kung sana hindi nangyari yun, baka may mga iba pa tayong mga pangalan na nalaman or meron pang mga ibang pangalan na mga personalidad ng mga politiko ang nabulgar mga kabayan, kasi may mga files nga itong si Congressman Leveste na sinasabi niya na marami daw po doon, no, yung naglalaman doon sa sinasabing Cabral files, pero hindi po talaga niya pinablish, no, or pinablish, hindi pa niya ibinulgar kung sino-sino pa kaya itong mga personalidad, no, mga big names sa politics na pangalan na involved nga dito sa mga katiwalian, itong mga insertions, allocables, etc. Hindi pa natin alam. So napaka-exciting naman to mga kababayan, no?
na kung sakali ay si Senator Marcoleta ang kukuning Vice President or makakatandem ni VP Sara sa 2028, at kapag nanalo po sila ay tiyak na meron pong mananagot dito po sa mga magnanakaw sa ating gobyerno, mga kababayan. Kaya sa ngayon ay sabi ko nga, wala tayong maasahan masyado, no? Yung mga nakakulong ngayon, mga small fish lang. Yung mga big fish na hinahanap natin at talagang gusto nating mahuli ay wala naman, no? Bukod kay dating Senator Revilla at yung mga kontraktor kagaya ng mag-asawang Diskaya, yung mga opisyalis ng DPWH, yung mga napangalanan na, yung mga district engineer, regional director, yun pa lang mga kababayan, mga maliliit na isda pa lang yung mga ginagamit lang po nilang instrumento. Pero itong mga main proponents, yung may mga hawak ng budget, yung mga nag-insert, yung mga pinangalanan ni Saldico ay wala, kasi hindi naman po inimbestigahan talaga ni Senator Lacson, no? At yung mga itong lately lang, yung controversial na exchange of text messages di umano ni PBBM at ni dating Undersecretary Adrian Bersamin, na kung saan ay kung tutuusin ay napakalaking balita po ito, mga kababayan, pero wala naman pong ginawa ang Senate Blue Ribbon Committee pa sa ngayon, no? Or di ko lang alam kung in the future or in the coming days kung magsasagawa kaya sila ng investigation patungkol dito. Pero itong Makabayan Black, iba naman yung kanilang inuusig, no? Si VP Sara yung kanilang gustong imbestigahan, yung mga bank accounts daw ni VP Sara, at yung kay Madriaga, no? Yung pagdawit ni Madriaga kay VP Sara, yun naman yung gusto nilang imbestigahan sa lower house, mga kababayan, na ibalik daw yung Quadcom, no? Para mag-imbestiga. Si VP Sara ang target nila, pero pagdating dito sa napakalaking issue ng exchange of text messages ni PBBM at Yusek Adrian Bersamin di umano, ay sana seryosuhin din po ito, mga kababayan, kasi bilyones ang na-involve dito na pera. Ay grabe, kung iwan ko kung saan yung mga utak ng mga ito, mga kababayan. Mas inuna pa dito yung kay VP Sara kaysa dito sa bilyon-bilyon. Pero sure yan, mga kababayan, pagdating ng 2028, kapag sila po ay manalo, ay magsisalayasan po malamang itong mga involved dito, no? Itong mga congressman na mga nakinabang ng husto sa kickbacks ay magtatago yan for sure, mga kababayan. Magiging Saldico 2.0 po yan silang lahat, no? Kaya talagang kabado na po yan sila kapag si VP Sara ang maupo sa 2028. Kaya ngayon pa lang, sa palagay ko, sa aking opinion, ay gagawin nila lahat ng mga paninira kay VP Sara para hindi ito manalo, no, sa 2028. Pero sa tingin ko, yung mga tao ay hindi na po maniniwala sa mga propaganda nila, kasi ngayon wala po talagang nangyari sa mga nakawan sa flood control corruption. Sinasabi nila may makulong, magpapasko sa kulungan, pero yun naman yung mga small fish lang. Yung mga big fish ay malayang-malaya pa rin, mga kababayan, no? Kaya wala po, hindi na po pa maniwala siguro ang mga tao sa paningin ko or sa aking opinion dito, mga kababayan. At dito naman sa usaping paghihiganti ni VP Sara, sinabi niya man na hindi po siya vindictive na pagkatao, no? Kahit anong paninira ang kanilang ginagawa, pero tuloy lang si VP Sara, wala daw po siyang balak gantihan, no? Basta dito sa trabaho niya, yun naman kasi yung politika ay madumi, no? At alam niyo man at tanggap niya na ganun talaga ang buhay sa politika, batuhan ng putik, pero wala po siyang balak na gantihan. Pero ito lang yung talagang sinabi niya, na hindi pwedeng walang managot, no, dito sa nangyayari ngayong korupsyon. Bilyon-bilyon ba naman ang nawawalang pera, mga kababayan, binulsa lang ng mga politiko at kasabwat nilang mga magnanakaw din. Kaya talagang naghirap tuloy ang Pilipinas, lugmok na lugmok yung ekonomiya ng Pilipinas. Wala nang mag-i-invest dito, mga kababayan, ng mga dayuhan, dahil takot sila dito nga sa nangyaring korupsyon na punta lang doon sa mga bulsa ng mga kawatan, ang mga taxes ng mga tao, at syempre galing dito sa mga business sectors, yung mga tax na pinambayad nila ay napupunta dito sa mga kawatan. Kaya wala talagang tiwala yung mga dayuhan na mga kababayan na mag-invest. Siguro pag mapalitan na yung administration, baka may kumpiyansa, no, itong mga dayuhan na mag-invest muli dito sa bansang Pilipinas, no, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa sinabi ni VP Sara na hindi pwedeng walang managot, at meron na po silang plano dito, mga kababayan, no? At sa aking opinion din naman, no, talaga maganda yung tandem nila. Kung halimbawa or kung sakaling matuloy na si Senator Marcoleta ang kanya magiging VP, siya yung tututok dito, baka i-appoint niya sa DOJ itong si Senator Marcoleta kapag manalo, no, or nanalo dito sa 2028 election. Siya yung in charge na dyan sa Department of Justice, mga kababayan, at siya yung maghabol, no, hahabulin niya lahat ng mga involved dito, na mga untouchable ngayon, ay pagdating ng 2028 ay baka sakaling makulong na po itong lahat ng mga involved dito, mga kababayan. So ano po masabi niyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.